At may nadiscover nga ako ngayon mga ka-antrep dito sa niluto nating pansit sutanghon na paborito na namin ngayon, na lalong nagpasarap, nagpabango at nagbigay ng kakaibang linamnam dito sa pansit na niluto ko. Ano yon? Tara, gawa tayo. Samahan niyo ako at panoorin hanggang dulo. Tuwing nakakabili nga pala kami mga ka-antrep ng hipon ay talagang nagtatabi ako dahil sinisigurado kong makakagawa ako ng pansit sutanghon kapag may hipon. Dahil ito talaga ang nagbibigay ng kakaibang sarap din sa ating pansit sutanghon. Hindi siya kagaya nung halimbawa, 'di ba, bihon, manok or pork ay okay na okay, pero dito sa sutanghon, feeling ko hipon ang pinaka-espesyal na sahog para maging masarap at malinamnam ito. Maliban pa diyan, may gagamitin tayong oil na lalo pang magpalinamnam at magpapasarap dito. First time ko ring gagamitin 'yon. Kaya hugasan na po natin ngayon itong ating hipon. Medyo malalaki itong mga ka-antrep. Tinabi ko na lang din ito, ang iba inulam na ng mga bata. At ngayon naman ay hihiwa-hiwa lang tayo dito ng ating repolyo. Liit-liitan ko lang, konti lang pala itong repolyo. Pang isang lutuan lang, pati din itong ating carrots, isang piraso lang din to. Ewan ko kung wala ba talagang Baguio beans ngayon, pero wala akong nakita sa pinagbilhan ko, kaya sitaw na lang ang ginamit ko. Halos pareho na lang din naman sila, mas mura pa itong sitaw, mas makakatipid tayo dito. At pagkatapos nga ay hugasan lang natin. At itabi na muna, at ito nga, hiwalay kong niluluto mga ka-antrep ang pansit sutanghon kaysa sa mga gulay. Ganun ako mag-prepare kapag pansit sutanghon ang niluluto ko. Pakukulaan lang natin to ng saglit mga ka-antrep, yung tamang maluto lang siya. At itong mainit na tubig na kaagad ang nilagay ko dahil nagmamadali para mas mabilis na maluto. Saglit lang ito maluto mga ka-antrep, kaya ito gupit-gupitin ko na para hindi ako mahirapan mamaya pag naghalo-halo na. Nga pala mga ka-antrep, hindi rin ito maganda kapag na-overcook, maglalata-lata siya, kaya yung sakto lang talaga. At ito na nga mga ka-antrep, okay na siya. Actually tinikman ko siya, so okay na siya, tamang-tama lang. Tanggalin na natin dito sa mainit na tubig para hindi na ma-overcook. At habang sinalang ko na nga ang kawali na may mantika dito mga ka-antrep, habang pinapainit ay hiniwa-hiwa ko na rin ang puting sibuyas at bawang. At pag okay na, mainit na rin ang ating mantika, ilalagay ko na ang sibuyas at bawang. Puting sibuyas ang ginamit ko mga ka-antrep, sobra ito nakaraan ang ginamit ko rin. At pag okay na ang ating sibuyas at bawang mga ka-antrep, ito ilalagay ko na ang ating hipon. Espesyal talaga ang hipon basta't sa pansit sutanghon. At naglagay nga pala ako dyan mga ka-antrep ng isang chicken cube at durog na paminta, powder na paminta mga ka-antrep, at ito ang ating toyo. At konting liquid seasoning para pandagdag lasa, at naglagay din ako dito mga ka-antrep ng dalawang maliit na oyster sauce para pandagdag lasa at pampalinamnam din. At maya-maya mga ka-antrep, haluin lang natin ito at magdagdag tayo ng konting tubig para sa ating sauce at makakulo ito ng maayos. At pag malapit na itong matapos mga ka-antrep, ay ilalagay ko na yung atin talagang na-discover na pampasarap din at pampalinamnam, nagbibigay ng kakaibang aroma at talagang katakam-takam na aroma dito sa ating pansit sutanghon. At pag okay na ang ating hipon at ang ating sauce mga ka-antrep, ay ito ilalagay ko na mga ka-antrep itong ating mga gulay. At ito na nga mga ka-antrep, reveal na ang secret na ngayon ko lang din na-discover, itong ating sesame oil. Ginamit ko nga pala ito nakaraan mga ka-antrep, itong sesame oil na ito sa carrot salad, at talaga namang ang sarap niya mga ka-antrep. Kakaiba yung linamnam ng sesame oil na ito at ang bango. At ito nga mga ka-antrep, nung nilagay ko na siya dito sa ating gulay para sa pansit, ay talagang ang bango niya mga ka-antrep. Ang sarap nitong sesame oil na ito mga ka-antrep. Mas masarap mga ka-antrep itong sesame oil mga ka-antrep kaysa sa olives oil mga ka-antrep, promise. At dahil okay na ang ating carrots at ang ating sitaw na hindi naman siya overcook, ay ilalagay ko na mga ka-antrep itong ating repolyo. Haluin lang ng saglit, hindi ko na rin ito i-overcook dahil mas gusto ko yung parang malutong-lutong pa yung mga gulay. At isusunod ko na nga mga ka-antrep itong ating luto ng pansit sutanghon mga ka-antrep. So ito yung maganda mga ka-antrep kapag naluto siya ng separate, kasi hindi ka maghahabol dito sa kanyang sauce or sa kanyang sabaw. Pero kung susubukan yung mga ka-antrep, depende po sa inyo. Pwede rin po kasi na hindi nyo siya lutuin ng separate or idiretso nyo na lang siya dito. Kagaya ng pagkakagawa din minsan ng mga pansit bihon na doon na siya lulutuin mismo sa sabaw ng ating mga gulay. Pero na-observe ko nga mga ka-antrep, dahil ilang beses na rin akong nagluto ng pansit sutanghon, ay medyo matakaw kasi ito siya sa tubig at saka madaling malata. Kaya yun yung na-discover ko na sinisiperate ko siyang lutuin muna at inilalagay ko dito sa mga gulay ng luto na. At ang gagawin lang naman natin dyan mga ka-antrep ay hahaluin lang ng husto dahil luto na yung ating bihon. So ngayon mga ka-antrep, tikiman time! Tikiman time! Sarap!
Promise mga ka-antrip, mas lalo talaga siyang pinasarap, pinabango, pinalinamnam ng dahil sa sesame oil. Kaya subukan nyo na rin mga ka-antrip, lagyan ng sesame oil ang gagawin yung pansit sutanghon. Save nyo na rin ang video na ito para hindi nyo makalimutan ang sesame oil. At maraming salamat sa panonood. Please follow, like, and share. Bye-bye!